Iniimbestigahan naman ng LTFRB kung may pananagutan o paglabag din ang bus company sa nangyaring pamamaril sa loob ng bus nito. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sinabi ngayon ng Victory Liner na nakikipag-ugnayan na sila sa PNP kaugnay sa investigasyon ng pagkamatay ng 2 tao sa loob ng kanilang bus. Pero ang ilan po nating mga kababayan ay hindi maiwasang mabahala sa pangyayari. Business as usual sa estasyon ng Victory Liner sa Cubao, Quezon City. Hindi nagpaunlak ng panayam ang bus company tungkol sa insidente ng pamamaril sa loob ng kanilang bus sa Nueva Ecija. Pero sa isang statement, sinabi nilang nakikipag-ugnayan na sila sa PNP para sa investigasyon, gayong testigo sa krimen ang kanilang bus driver. Bukod dito, hindi na muna sila magbibigay ng anumang pahayag. Ayon sa isang opisyal ng bus company na aming nakausap, pinagpapatuloy nila ang dati na nilang ginagawa para matiyak ang seguridad ng kanilang mga pasahero. Nakakalat ang mga security guard, may K9 unit na umiikot at dumadaan sa security check ang mga pasahero. May hiwalay na investigasyon na rin ng LTFRB at isa sa mga tinitignan ay kung may prangkisa sa naturang ruta ang bus na sinakyan ng 2 binaril sa Nueva Ecija. Tinitingnan din kung otorisado ang bus na magsakay sa daan, gayong hindi raw sa terminal sumakay ang 2 gunman. Yun yung dinidetermine pa po ng board kung siya ay point-to-point or regular bus. Kasi pag bus po siya, then basically they can pick and drop along the way. Sakaling may makitang paglabag, posible raw matanggalan o masuspinde ang prangkisa ng Victory Liner. Samantala, pinagpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Lahat ng pasahero pinapadaan sa metal detector, mapa departure man o arrival. Ini-inspeksyon din ang mga bagahe. Pero dahil sa insidente ng viral na pamamaril, di pa rin maiwasan ng ilan na mabahala sa kanilang kaligtasan. Kumain kami doon sa may chine-check lahat. Siyempre, nakatakot pa rin. Siyempre may worry pa rin kasi bukod sa senior kami, siyempre hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Natakot din kasi baka mangyari rin sa amin. Yung bus mo ba na to point to point to? Point to point, ma'am. Point to point po kami. So hindi ka magsasakay sa daan? Hindi po. Terminal to terminal lang po kami. Dahil po sa pangyayaring yon, dapat po maging mas maingat na po tayo sa yung mga sumasakay. Observant naman po talaga simula po nung marami na pong mga krimen nangyayari po ulit. Ayon sa PITX, mas ligtas ang mga pasahero kung nanggagaling sa kanilang terminal. Dahil bukod sa dumadaan sa security check, nakalista rin daw ang mga pangalan ng mga ito sa manifesto. Pero sa oras daw na lumarga na ang bus sa kalye at magsakay ng mga pasahero doon, masasayang ang ganitong pag-iingat. Dapat kung i-insist ng mga public utility operators na may ganito, dapat meron din sila mga precautionary measures na ini-impose. Dapat na-check din nila kung may mga dalang anumang armas, no, yung magiging pasahero nila. Vicky, ayon din sa LTFRB ay inaalam nila ngayon kung merong security plan na inilatag ang Victory Liner para sana'y naiwasan ang ganitong pangyayari. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.